Ayun guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ngayon po ay bubuuhin ko yung aking dating setup. Ito yon. Ito po ay ginamit ko dun sa aking washing machine dati. Pero at the same time ay ginagamit din siya pang backup power in case na mag-brown out. So hindi po ito 24 hours. Ito po ay ginagamit lang na pang backup in case na mag-brown out. So bali ito po yung mga gagamitin ko. Pero bago po natin ipaliwanag lahat yan, i-drawing ko muna lahat ng gagamitin ko para mas madali nyong maunawaan. So dito po sa aking mga vlogs ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute. Meron kasi mga nagbo-vlog na gagayahin mo na lang yung aparato nila, bibigay nila kung ano yung mga listahan ng gagamitin mo. Ang problema po doon ay hindi mo alam kung paano mag-compute, kung paano nakuha yon. So mas maganda na rin na alam mo kung paano nakuha yung mga calculations doon, yung mga value. At ang isa pang maganda sa nagdi-DIY, malalaman mo kung alin yung sira. In case na magkaroon ng sira yung aparato mo, merong hindi gumagana, madidetect mo dahil alam mo kung paano gumawa. Alam mo kung alin yung papalitan. So ngayon po ay i-drawing natin lahat ng mga gagamitin. Kumbaga ito na yung pinaka-circuit diagram natin. Wag nyo pong skip, wag nyo i-pass forward kasi mahalaga po lahat ng mga sasabihin ko. Ito po ay ituturo ko lahat kung paano nakuha yung mga values niyan. Kukumputin natin. So bali po yung gagamitin nating battery ay dalawa na 12 volts, 25 AH. Yan po ay lead acid. Bali dalawa po yan na ipagpaparallel. Ayan. Para 12 volts pa rin siya. Ito po yon, yan. Bali pagpaparallel po yan para 12 volts pa rin siya. Kasi pag pinag-series mo yan, magiging 24 volts. Ito po yung gamit ko na inverter. 12 volts po siya. So, hindi pwedeng series. So, parallel din yung battery. Tapos po yung gagamitin ko solar panel ay 200 watts. Ayun po. Nandito. Nasa labas. Ayun. Yun po yun. 200 watts. Yan na rin yung wire na gagamitin ko ito. Bali lahat naman po ng mga materyales na makikita nyo at ipakikita ko, lahat ng mga ginamit ko dito ng materyales, ay may link po tayo niyan para hindi na po kayo maghahanap kung saan kayo bibili. Pwede nyo pong gamitin yung mga links ko. So, hindi ko din naman po kayo pinapersa na gamitin nyo yung mga brands ko. Pero, ang masasabi ko lang po ay legit lahat yung mga links na nandyan. Kasi dyan ko mismo binili. Yan po ay hinanap ko yung pinakamura, pinaka-quality sa pinakamura. So, 200 watts po yan. Tapos, kailangan po niya ng breaker. Ang mga panels naman po ay may MC4 na yan. So, ang kailangan mo na lang ay isang pares ng MC4 connector. Yan. Bali, ganito lang yung gagawin mo. Yan. So, yun po ay optional. Pwede nyo naman pong irekta dito sa SCC. Pero, ang paliwanag ko po kung bakit nagaganito ako, para kapag aalisin mo yung panel, ililipat mo halimbawa, ay madali kasi mayroon ng connector. Kasi kapag yan ay rekta dito, kapag naglapat po ito, halimbawa ito yung galing sa panel, pag naglapat yan, delikado yan. So, kaya, ito, mas maganda. So, ito po yung example ko. Ayan, ito yung galing do sa panel na yun mismo, do sa 200 watts. Yan yung sinasabi ko na mas magandang naka-connector kayo, gaya nito. Kasi kapag ito ay walang MC4, pwedeng maglapat itong dalawa na to, masusunog. So, yan po yung dahilan kung ba't gumagamit ako ng ganito. So, sa pag-compute po ng circuit breaker na gagamitin dito sa 200 watts na panel, ang pinakamadali po ay tingnan nyo yung ISC nito sa likod. Ang nakasulat po dun sa ISC ng aking 200 watts na panel ay 11 amps. So, ganito lang po ang pag-compute. 11, ita-times po natin ng 1.25 para po yan sa safety factor ng continuous load. Equals 13.75. So, 13.75, ang pinakamalapit po nito, wag daw po tayo mag-round down. Ang sabi ay pwede kang mag-round up lang. So, sa 13, ang pinakamalapit na available ko na circuit breaker ay ito. 16 amps. So, yan po yung gagamitin ko. Bale, 16 amps po ito na breaker. So, sa wirings naman po ay okay lang na sakto. Yung 16 amps po, sa wire, ang gagamitin ko dyan, ito po ay PV wire. Sa pagpili po ng ganito, ay depende sa haba, kagaya nitong sa akin. Ito kasi mas mahaba ito, nasa 20 feet ito. Ito pong ginamit ko dito,
Ito ay nasa 10 feet lang. So, doble nitong ano na to. May link naman po tayo dyan. Ang sukat po niyan ay 12 AWG sa pagkakatanda ko. Parang 10 AWG pala yung ginamit ko na yun doon. Tapos ito po yung 12 AWG. So, 30 amps ang ampacity nito. So, okay lang kahit alin yung gamitin nyo. Kung magti-10 AWG kayo, kagaya nun, mas mataas kasi ang ampacity nun. Mas maganda yun kapag nag-parallel kayo ng panel. So, ako naman ay single panel lang. At kung magdalawang panel naman ako, ay sinisiris ko para mababa lang yung amperahe. So, dito po ay 10 AWG yung ginamit ko. 10 feet. Tapos, kailangan po natin ng SCC. SCC. So, ang ginamit ko pong SCC ay ito. MPPT po ito, POW-MR. Ayan, yan ay 25 amps lang ang capacity niyan. So, sabi ko nga, hindi ako namimilit na gamitin nyo yung brands ko. Pwede din yung ganito. Ito yung mga ordinary. Nasa 135 lang ito dati. Ngayon, nasa 200 plus na. So, ito po galing sa panel, papunta sa circuit breaker na 16 amps, papunta sa SCC. Ayan. Dito naman po sa wirings, may polarity naman po yan, positive sa positive, negative sa negative. May kulay pula naman po yan at itim. So, hindi kayo malilito. Dito naman sa SCC, may nakalagay din yan. Ayan o, positive at negative. So, sa battery, ganun din, positive, negative. Itong output ng SCC, positive, negative din. So, okay na. Galing sa 200 watts na panel, papunta dito sa ating SCC. Galing naman sa SCC, ay i-charge niya yung battery. So, kailangan pa rin dyan ng breaker. So, ano ba ang breaker na kailangan gamitin dito? So, ganito po ako mag-compute niyan. 200 watts po yung panel natin. Divide 12 volts po itong setup natin. Divide 12 is 16.66 or 67. Ita-times pa po yan sa 1.25 na safety factor para sa continuous load. So, dito po ay 20 amps. So, nag-round down lang ako ng konti. Masyado naman mataas na yung 25. So, pwede naman gamitin itong 20 amps. So, yan yung gagamitin ko. Ayan. 20 amps. So, 20 amps po yung gagamitin ko dito. Tapos, yung wire, since 20 amps yung dadaloy dito, pwede din niya sakto yung gamitin nyo. So, ang gagamitin ko na lang din dito, kasi papunta yan dito sa battery. Pagka nagkasya itong aking battery wire, ito po ay silicone wire, ay ito yung gagamitin ko. Pero kapag nagkulang, kasi gagamitin niya sa inverter, ay ito na lang ding THHN. Sana may sumobra para magamit ko doon. So, dito ay papunta sa battery. Ayan. Ang sukat po nito ay pag THHN, pwede na sa akin yan yung 12 AWG or yung silicone wire na yun kasing nandun, 8 AWG kasi yon. So 30 amps din naman yun pataas. Hanggang 50 amps yun kaya nung wire na yon. So para hindi ako kulangin, pwede na din dito yung 10 AWG na THHN. Ito naman ay PV wire. So, yung output naman itong SCC ay depende na lang sa inyo kung gagamitin nyo. Ako kasi ginagamit ko lang yan sa mga 12 volts na ilaw, sa 12 volts na ceiling fan. So, yun doon ko yung ginagamit, yung output na yun. Ito yun para hindi kayo malito. Ito po yun. Yan. Pwede yan, idirektan nyo na lang dyan yung 12 volts na ilaw or ceiling fan. So, ito din, meron dyan, yan. Output din po yan. Pwede dyan yung mga 12 volts. So, pagka po 24 volts yung setup nyo, dapat ay 24 volts din yung ilalagay nyo dito. Huwag kayong magsasaksak ng 12 volts na ilaw dito kung 24 volts yung battery nyo. Kapag pinag-series nyo yung battery nyo. At itong inverter ay dapat 24 volts din yung gagamitin nyo kung naka 24 volts yung battery nyo. So, gagamit naman tayo ngayon ng inverter. Sa inverter po, depende na lang sa inyo, sa budget nyo. Namili ako pero ito na lang yung gagamitin ko kasi ito ay pure sine wave. Dati ay nasa 1.8 lang yata ang bili ko dito. Ngayon yata ang mahal na nito, 3,000 to 4,000. Ayan. So ito naman po ay modified sine wave inverter ito. Maingay po ang mga motor dito. So ang modified sine wave naman ay mura. So yung gagamitin ko po ditong inverter ay 1,000 watts.
or 1 kilowatt. Ito po ay inverter. Ito pong inverter, ang function niya ay yung 12 volts, i-convert niya, gagawin niya 220 volts ang output para magkaroon tayo ng 220 volts. Para i-connect yan sa battery, kailangan din ng circuit breaker. So, ulitin ko po, ang circuit breaker po, ang function niya ay magprotekta sa wire. Na bago masunog yung wire, ay magtitrip yung breaker. Yun po ang function ng circuit breaker. Protektahan ang wire. So, ano nga ba ang circuit breaker na gagamitin ko dito? So, para mag-compute po tayo niyan. So, since po itong ating inverter ay 1,000 watts nga siya, pero 500 watts lang po yung continuous output niya, yung power. So, ang pag-compute ko po dyan ay 500 lang yung gagamitin ko sa computation. 500 divide 12 volts kasi 12 volts po yung ating setup is 41.66 times 1.25 na safety factor ay 52. So, ang pinakamalapit po dyan dapat ay 55. Pero, mag-round down po ako sa time na ito. Mag-50 amps lang ako kasi ito lang yung available ko. Ayan. 50 amps lang po yung gagamitin ko. So, dito po sa breaker na ito, ay 50 amps yung gagamitin ko. Ayan, papunta sa inverter. Positive, negative lang din po yan. Sa AC, depende na lang po yan sa inyo kung AC breaker kayo. Pero kung mag-AC breaker kayo, ang pag-compute po niyan ay 500 watts kasi nga 500 watts lang yung output nito. Divide 220 volts kasi 220 yung output nito. 2.2 times 1.25. 2.84. So, mababa masyado. Pwede dyan yung 5 amps. Yan naman po yung option na lang. Hindi naman kailangan yan kasi may protection naman po itong inverter sa loob. May fuse yan sa loob na pagka nag-over kayo ng load ay magtitrip yon. Or ito, magtitrip din to kapag umover kayo sa 500 watts. Magtitrip naman to. So, no need na to. Kaya hindi na ako gumagamit ng AC sa small setups. So, ito pala hindi ko na isama sa diagram. Ito po ay watt meter. So, makikita nyo dyan yung output nung load nyo nung bahay or nung appliance na ginagamit nyo. Ipapakita ko dito sa large setup ko. Ito po, sa large setup ko, ito yon. Yan, ito po yon. Ito, mas branded nga lang to, Taxnel. Ito ay mumurahin lang. So, yan, 250 watts yung load. O, yan yung mga appliances na gumagana. So, ituturo ko na lang din dyan kung paano yung wirings nito. So, ayan, almost done na tayo sa ating diagram na magulo. So, yung wire pala dito na gagamitin ko, since 50 amps ito, ay pwede na din dito yung 8EWG. Ito. Sa pagkakatanda ko, ang 8EWG ay kaya naman niya yung 55 amps yata yan. So, ito po yung mga gamit ko. Yung iba naman dito, optional lang. So, marami din nagsasabi na bakit daw kompleto ako sa gamit. Hindi naman kailangan. Kasi kagaya nito, ito po ay pang heavy duty. Ginagamit ko po ito doon sa aking mga large setup. Ayan, ito ko yan ginamit. So, mas maganda na rin na meron kayo nitong mga ganitong gamit na pang heavy duty kasi walang katapusan ng pag-upgrade ng solar. So, yan po ay optional. Nasa sa inyo na. Kagaya nito, shrinkable tube, gagamitan nyo ng hot air gun. Ayan, para po yan dito. Ayan, ito nasira nga lang. Wala bang maganda-ganda. Ito, yan, dito po yan. Protection yan dun sa may kung naghihinang kayo or basta dun sa dito, ayan. Ito po yung pinagkaiba ng wala. Ito yung walang shrinkable tube at ito yung may shrinkable tube. So, ito po ay option na lang. So, ito naman po yung aking battery tester. Ginagamit ko po ito para makita natin yung internal resistance ng battery, kung bago pa ba siya or gamit na. So, ito po ay nagamit ko na, may mga vlogs naman ako niyan. Masyado nang hahaba. Na-test ko na po itong battery ko. At ito po, fire stop, mini fire extinguisher po ito. So, in case lang naman, maganda na rin yung merong ganito. So, ito po ay nasa 85 lang.
Itong malaki na to. So, ito po yung modified sine wave inverter. Depende na rin din po sa inyo. Mas mura kasi ito. Nasa 500 lang ang bili ko dito. Tapos, ito pong aking MC4 connector na nakaabang. Pasensya na kayo kasi nakagawa na ako. Mahirap din kasi gumawa nito. So, may gamit din dito. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ito yung ordinary na, basta manipis lang yung laman sa loob ng MC4. So, pwede din kayong gumamit nito. Solid pins ang loob niya. Yan. Yan yung solid siya. Oh. Makapal talaga. So, yan po ay wala namang kaso. Pero kapag yung iba kasi mahilig mag 2S2P, nagpa-parallel sila ng panels, ay ang una pong masusunog ay yung mga ganito sa loob. Kasi nadodoble po yung amperahe nung nanggagaling sa panel kasi nga ay naka-parallel. So, much better po talaga na naka-series yung ating mga panels. So, sa pag-crimp naman po ay may ginagamit ito. Ayan. Yung ginagamit pang crimp dito. So, hindi ko na rin maipapakita kasi nga nakagawa na ako. So, ito naman po ay all-in-one. Ayan. May cutter na din siya dito, pamputol ng wire. At wire stripper na rin siya. Mabilis siyang gamitin sa pagbabalat ng wire. For example po ito, lalo na itong THHN, matigas po yan. So, kapag ka magbabalat kayo, ayan, ganyan lang kabilis. Ayan, nabalatan na agad. Tapos ito, terminal lugs. Yung iba ay may terminal lugs na. Kasi yan nga po ay nagamit ko na dati. So, baka hindi ko na rin maipakita ang paggagawa ng terminal lugs. Tapos ito, ayan po ay ginagamit ko naman dito sa wires. Para po hindi dumulas sa circuit breaker. Kasi yan pong circuit breaker, may giting-giting yan sa loob. So, ito po ay may giting-giting din. At hindi siya basta-basta mahuhugot. So, sa pagbubuo po ay lagi kong inuuna yung battery. Ito po ay na-test ko na. Pero subukan natin i-test. Ito po yung katuwang mo dapat. Itong pangunahing katuwang mo na gamit, tester. Dapat po may tester kayo. So, iti-test natin. Kung ito kasi ginamit ko, nag-brown out nung nakaraan, ginamit ko dun sa small setup ko. Ayan, 12.46. So, hindi siya full charge. Ayan. Nasa 12.8 kasi ang full charge nito. Ayan, 12.46. So, parallel naman siya. Pagkapareha sila kasi nga ay nakaparallel yung setup na ginamit ko. Yung una ko pong ginagawa ay pinaparallel ko yung mga batteries para magpantay po yung voltahe nila. So, bago kayo gumawa ay iparallel nyo na kagad. So, masyadong mahaba yung ginawa kong wire. Tapos dito po ay, ito kasi ay kaya malaki yung butas niya. Kasi masyadong maliit naman para dito sa batteries na to. Pwede po kasi ito sa LiPo4 kaya yan yung ginamit kong terminal lugs, yung malaki yung butas. Meron naman kasing maliit yung butas. Kagaya nito. Yan, kagaya po nito. Yan yung sakto dapat sa mga lead acid. Ito kasi ginamit ko to sa LiPo4 na battery kaya malaki yung butas niya. So, ayan. Nakaparallel na yung ating battery para magpantay yung voltahe nila. So, pwede nyo iwanan yan kahit buong isang araw para mas maganda. So, pinagparallel ko yung aking battery kasi ay 12 volts yung aking setup. 12 volts yung aking inverter. Importante po yun baka yung iba kasi nalilito. Sa panel naman po, marami rin nagtatanong sa akin kung paano daw kapag yung panel nila ay pinagparallel. Di 24 volts daw yun. Kapag pinag-series, 24 volts daw yung lalabas. So, hindi po, wala pong kinalaman yung panel. Kung naka-series yan or kung naka-parallel, walang kinalaman yan sa battery. Kasi, i-reading po ng SCC nyo kung ano yung battery nyo. Pag na-detect ng SCC nyo na 12 volts yung battery nyo, 12 volts yung ibabato na galing dun sa panel. Yun po ang trabaho ng controller. At kapag full charge na, magpo-float na po siya, hindi siya mag-overcharge. So, yun yung trabaho nito. So, ito ay hindi ko na masyadong ipapakita yung paggagawa kasi masyadong hahaba yung videos natin. So, tutok mo dito na. So, ito po ay susukat-sukatin ko na lang kagaya nito. Ayan, itaas mo na konti. Yan, ito po ay pinakaabang. So, yan ay dadaan pa sa breaker. Susuot ko pa yan dito. Ayan.
Ayan. Tapos, breaker na 16 amps. Ayan. 20 amps para dito sa inverter. Dito, 20 amps para dito sa SCC papuntang battery. At 50 amps na galing dito sa battery papunta naman dito sa inverter. Tapos, gugamit din ako nito para dito. Ito naman po ay may saksakan na dito. Pero mas gusto ko kasing ganito para pwede ko siyang tanggalin. Halimbawa, ay gamitin ko sa sasakyan. Ito. Pwede ko siyang detachable siya. Tapos, hindi pa nakadirect yung wire. Ito ay pwedeng isaksak. Yan po ay natutupi. Ayan. Ganyan. Di ba? Tapos, ang gagamitin kong wire dyan ay itong THHN na 14AWG. Kaya naman ng ampacity. Ayan po, ganyan. Ito kasi ay meron pa nga pala ito. Hindi ko na ipaliwanag. Mamaya, paliliwanag ko kung paano yung connection nito. Tapos, yung gagamitin ko dito, baka naman magkakasya ito. Ito na lang din para malambot. Mahirap kasi itong ganitong mga THHN, sobrang titigas. Mahirap i-bend. Hindi kagaya nito. Puputol-putulin ko na lang muna. At kapag ikakabit na, saka ko ipakikita. So, pause muna tayo dito. At magsusukat muna ako ng wirings na gagamitin. So, may mga natira pa pala akong wire na naka-ready na dito. Yung mga luma. Ayan. Ang pinakamahirap talaga ang mag-wirings, lalo na kung THHN yung gamit mo, matitigas ito. So, ayan, ikakabit-kabit na lang yan. Nasukat ko na rin yan. Gaya nito. Ayan. Ito, may mga battery wire na rin ako. Ito na rin yung gagamitin. So, pakita ko na lang kung paano yung connection. So, dito tayo magsimula sa panel. So, nga pala, pag galing panel, yun yung source dito sa taas. Dito po, pupunta yung galing sa panel sa taas. Laging ang load ay sa baba. So, galing sa panel, yun yung source. Papunta sa SCC, kasi yung SCC yung load. Tapos dito naman, galing sa SCC, siya naman yung source ngayon dito sa taas. Tapos, ang load ay yung battery kasi i-charge niya yung battery. So, mamaya makikita niyo yan. So, unahin ko lang ito. Tanggalin muna natin ito. Itong SCC para maipasok natin yung mga So, yan. Ito namang battery. Ayan, ito yung, ayan nakahinang lang din yan. Pero okay lang yan kasi hindi naman masyadong mataas yung amperahe. Sa mga large setup kasi hindi pwede ito. Pwedeng matunaw yan. Mas maganda pa rin yung fair roll. So, ayan. Ito yung galing panel. Pupunta dito. Load niya yung SCC. Ito naman sa SCC. Papunta dito sa 20 amps na breaker. Tapos, papunta dito sa battery. So, load ngayon niya yung battery. Tapos, itong inverter. Yan. Naiabang ko na rin. Kakabit na lang yan. Yan, dito. Tapos itong positive. So, yan. Itong PEMS, okay to sa mga small setups. Yan, malapit na tayong matapos. Ito naman, ang magiging source dito ay yung battery. So, sa taas yung battery. Ang load ay ito, pababa, papunta sa inverter. Kasi yung inverter yung load. Yan ha. Ang source po ay yung battery. Source ng power. Tapos, ang load ngayon ay itong inverter. So, bali yan, almost na. Ito na lang po. Watt meter na lang, saka itong AC natin. Dako na tayo dito sa watt meter. So, may ginawa na rin po ako. Ayan. Ito. I-close ko na to. So, binili ko yung natutupi. Ito.
Kakabit ko na dito sa inverter. Pero isusuot ko muna to. Ayan. So, ayan. Wattmeter na lang. So, ito nga palang wattmeter. Dalawang wire yan sa AC. So, neutral and line. Hindi ko na itetest kung alin yung neutral at kung alin yung line kasi small setup lang naman ito. Ayan, so bali na ikabit ko na. Nalobat yung mic ko kaya inulit ko. So, yan. Napag-cash ako. Umabot yung ating wire na galing dun sa ating 200 watts na panel. Ayan. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na problema ko dito sa POW-MR. Nasira siya, ayun o. Yan ang ayoko dyan. Kahit nung ilang buwan lang itong tumagal sa akin eh. Pero nagcha-charge pa naman yung battery. Ayan, tingnan nyo ha, 12.3 yung kanina, ngayon 12.5. Pinatay ko muna yung panel. Pag binuhay ko yan at tumaas yan, ibig sabihin, yan po ay nagcha-charge kahit walang indication. Kasi may araw pa dapat dito yan, nalalabas. Yun nga, nakalagay oh, moon and stars. Ibig sabihin gabi. Pero dahil dyan, ayan, tingnan nyo yung 12.5. Ayan, naging 12.6. Ibig sabihin po ay kumakarga yan. Yun lang ang problema ko sa POW-MR. Ulitin ko yan. Nawala yung araw, tapos yung watts, ayan. Saka yung voltage nawala. So ayan, i-set ko na rin yan. Yung C12.6 na yan ay ibig sabihin C, calibration. So, tama naman yan doon sa battery natin na i-calibrate ko na yan. Gel yan, kahit anong gamitin ko. Gel, sealed lead acid, flooded, L04. Kasi yung L04 ay, ito, Lifopor. Tapos, 14.2. Yan yung, ano nga ba to? Parang boost yan. Hindi ko matandaan kung ano yung 14.2. Nawala kasi yung manual ko. Yan 13.8, yan yung float voltage. So, kahit lead acid or Lifopor, 13.8 lang ang aking float voltage. Meaning, kapag full charge na yung battery, kapag na-reach niya na yung 13.8, magpo-float na siya. Hindi na niya i-charge yung ating battery. So, yun po ang purpose ng SCC or MPPT. Nagloko pa yung aking mic na lowbat. Buti na lang at nakita ko. So, naulit ko. Yung grinder lang kanina, ito, nag-mute din dun sa grinder kanina. So, makikita nyo naman, yung wattage niya 300 plus. Hindi pala, 200 plus pala. Kulang-kulang 300 watts. So, ibig sabihin kanina, yung grinder, 300 watts lang siya. Pero kapag tumama yan sa bakal, or gaya nito, naka-diamond ako, pang ano to eh, pang semento. Pag tumama siya sa semento, doon na siguro papasok yung tataas yung wattage niya.
Hanggang 750 watts kasi ito. So ayun, nakita nyo naman na gumana itong ating grinder dito sa setup ko. Dito sa inverter na ito. Pero hanggang 500 watts lang po yan. So hindi siya advisable. So bali yun po, tapos na akong gumawa. At naipakita ko na rin. Pasensya na po, nag-mute dun sa nag-mute kanina, nalobat yung mic ko. So yun po yung disadvantage din ng mic. So ayan, pinakita ko naman na gumagana. Ito po ay pwede nyo gamitin sa rice cooker, sa washing machine. Yung grinder hindi advisable yun kasi masyado mataas yung wattage nun. So TV, electric fan, computer, laptop, mga ilaw, ceiling fan, electric fan. Yan po ang mga pwede nyo gamitin dito. So ayun po, sana po ay may natutulong kayo sa video ko na ito. At kung meron man po, pwede po bang pa-share para malaman po ng iba. Maraming salamat po.